Ang ibaba ng bundok na ito ay paraiso nga. Hahaha. Pakiusap. Tulungan mo ako. Habulin niyo siya. Itinang na. Aba, nalason pala ito. Magandang babae, gusto kitang iligtas. Pero sa ginagawa mo, hindi ko nakasalanan to. Biruin mo, bago pa pala. Sino ka? Ako ang nagligtas sa'yo. Nalason ka. At ako ang nagligtas sa'yo. Ganyan mo ako niligtas? Pananagutan kita. Narito ang isa 0 milyong yuan. Huwag mong ipaalam ito sa iba. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Chairman ng Nanhe Group. Nangong Ling. Hindi naman siguro ganoon kalaki ang pagkakataon, di ba? Siya kaya ang asawang ipinahanap sa akin ni Master. Nang bumaba ako ng bundok? Hahaha. Magaling. Sekretariat Xiao yun. Kung magiging bodyguard ako ni Chairman Nangong, gagawin ko ang lahat para protektahan siya. May tao ba? Ikaw. Ako si Chen Feng. Nabalitaan ko na ang chairman ng Nanhe Group na si Nangong Ling ay naghahanap ng personal na bodyguard. Gusto kong subukan. Ikaw, magiging bodyguard. Hoy, bata. Kung gusto mong kumita rito, kailangan mo ng tunay na kakayahan. Sa itsura mo, parang matutumba ka na sa isang ihip lang ng hangin. Hahaha. Nakita ko kanina, ikaw ang nagpatumba sa lahat ng yan. Kaya kung patumbahin lang kita, ayos na? Hindi mo ako matutumba. Dati akong National Sanda Champion. Pwede na ba ako ngayon? Naman, pwede na. MR Chen, dito po kayo. Nagtatago ka para sumugod, ha? Kaya ko rin yan. Inaagaw mo ang trabaho ko, ha? Tingnan mo lang, dudurugin ko ang bawat buto mo. Chairman. Napili na po ang inyong personal na bodyguard. Papasukin mo siya. Chen Feng, pasok ka. Ikaw? Ikaw? Xiao Yun, lumabas ka muna. Pinilit mong hanapin ako. Binabantaan mo ba ako? Banta! Hindi ba? Uy, bakit bigla kang naging malamig? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka kabaliw kagabi? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Bastos, tumahimik ka. Bastos! Sinasabi ko sa'yo, kung hindi dahil sa akin kagabi, at sa ginawa natin, matagal ka nang namatay dahil sa lason, at pagpalya ng puso. Kung ganoon ang sinasabi mo, dapat pa akong magpasalamat sa'yo? Hindi na kailangan. Pero sa totoo lang, ang taong naglason sa'yo ay talagang malupit. Kagabi, 5 oras mo akong pinahirapan. Masakit pa rin ang likod ko ngayon. Sabi ko tumahimik ka. Bastos, kung babanggitin mo pa ang nangyari kagabi, ipapatapon kita sa labas ng mga security guard. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong ano ba talaga? Ako ang personal mong bodyguard ngayon. Tanggal ka na sa trabaho. Hoy! Ganyan mo ba babayaran ang nagligtas sa'yo? Gusto mong pera, di ba? Maaari kitang bigyan. Mas mabuting turuan ang tao kung paano mangisda kaysa bigyan lang ng isda. Ganito na lang, bigyan mo ako ng trabaho. Ano ang gusto mong gawin? Gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin. Chairman. Dumating na si Sunlong, ang batang ginoo ng pamilyang Sun. Ayaw ko siyang makita. Kasama niya, dumating din ang mahandang ginang. Linger. Huwag kang masyadong malamig. Ikaw pala, bata. Aba, akala ko kung sino. Siya pala itong malaking manyakis. Hindi nagtagumpay sa paglason kahapon. Ngayon naman ay bumalik. Ano? Sunlong, ikaw pala yon kahapon. Siya nga. Linger, huwag ka nang magalit. Dahil lang sa tinanggap na matandang ginang ang dot. Kaya medyo. Pero sa totoo lang, gayon ay, hindi na ako makapaghintay na makasama ka sa kama. Sunlong, mag-ingat ka sa pananalita mo. Linger, tinanggap ko na ang dot. Ngayon, ikaw at si Ginoong Son, magpakasal na kayo. Pagkatapos ninyong magpakasal, kahit anong gusto ni Ginoong Son ay pwede na. 8.
Ang pamilyang Sun ay bagong akyat lang bilang nangungunang pamilya sa lungsod ng Luocheng. Maraming babae ang gustong makasama sila, pero hindi makakaya. Isang pribilehiyo na nagustuhan kita. Huwag kang mag-alala, Ling-er, sisiguraduhin kong alagaan kita ng mabuti. Nga pala, may magandang balita pa ako sa inyo. Sabi ni Papa, ang disipulo ng buhay na immortal na si Master King mula sa Bandok Kanu, ay nasa lungsod ng Luocheng. Kung sino man ang makahanap sa kanya, siya ang magiging pinakamalaking pamilya sa lungsod ng Luocheng. Paano nila nalaman na nandito ako? Ma, bukod sa may fiance na ako, kahit wala, anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Paano ka ba makipag-usap sa nanay mo? Mula pa noon, ang kasal ng mga anak ay desisyon ng magulang at ng tagapamagitan. Ano, gusto mo bang mag-rebeld? Ma, nangungwing. Huli ko na kayong babalaan. Kung patuloy kayong magdedesisyon ng sarili ninyo at magbibigay sa akin ng problema, hindi ako magdadalawang isip na ibalik kayo sa probinsya. Magaling. Ling-er, gusto mo ba akong patayin sa galit? Anong kulang sa iyo niyang Master Son? Ang Chen Xiaoxiao na hinihintay mo, ilang taon nang hindi nagpapakita. Siguro patay na yan sa labas. Ete, tingnan mo kung paano mo pinagalit si mama. Nandito naman ako, maayos. Siguro patay na yan sa labas. Ete, tingnan mo kung paano mo pinagalit si mama. Paano ako magsalita? May problema ba? Wala namang problema. Wala talagang problema. Ay, binatang Son, medyo mainitin ang ulo ni Ling-er. Kapag napasama na siya sa pamilya ninyo, ikaw na ang bahala sa pagdisiplina sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magaling sa ibang bagay, pero sa pagdisiplina, ako ang pinakamagaling diyan. Tama, binatang Son. Kailangan mo siyang disiplinahin ng husto. Kung may kailangan kang tulong, pwede mo akong tawagan anumang oras. Magkasama tayo, Sage. Hoy, Nanggong Ling. Narinig mo ba? Kusang loob na sumasama sa akin ang kapatid mo. Bakit ka pa nagpapanggap na inosente diyan? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tulad mo. Kung gaano ka ka-inosente sa umaga, ganoon ka naman kabastos sa kama sa gabi. Bastusan, walang hiya. Nabaliw ka ba? Paano mo nagawang saktan si binatang Son? Humungi ka ng tawad ngayon din. Naglakas loob kang saktan ako? Gayon din, ipapahiya kita. Ipapalam ko sa lahat ng tao sa kumpanya na ang malamig na chairman ay isa lang talagang puta. Alam mo, hindi pa ako nakakapaglaro sa opisina. Ang isang malamig na na katulad mo. Ang lakas ng loob mo magsalita. Unang beses kong makaharap ang taong ang dila ay ganito katalas. Aking magandang boss, hand ka na bang i-rehire ako? Mga guard, ilabas niyo si Sunlong. Akala ko ba sino ang pulubing to? Isang simpleng empleyado lang pala. Walang respeto. May karapatan ka bang magsalita dito? Nanggong Ling. Hindi matatagalan. Huhubarin ko ang lahat ng damit mo at magmamakaawa ka sa akin. Ete, gusto mo talagang lumaban sa Sun Corporation. Tapos na tayo. Nagalit tayo sa pamilyang Son. Tuluyan nang wawasak ang pamilyang Nangong. Kayong dalawa, kumakain, kumukuha at nakatira sa bahay ng C. Tapos magtataksil pa kayo. Ang salitang walang hiya sa inyo dalawa ay lubos na naipakita. Sino ka ba? Ang usapin ng pamilya namin. May karapatan ka bang makialam? Isang pulubi lang. Hindi mo alam ang iyong lugar. Ling, kung hindi ako nagkakamali, makalawa ang araw ay ang kasal mo kay Chen Xiaoxiao. Ang huling araw ng kasal, kung hindi pa rin siya bumalik, ipagpalagay mo ng patay na siya. Dali, hanapin mo siyang Master Son at magpakasal na kayo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ang selfish mo talaga. Queen tara na. Kaya pala bago ako umalis, paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng master ko na kailangan kong makahanap ng asawa sa lalong madaling panahon. May deadline pala. Para manatili ako, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Sabihin mo, Ang usapan naming nanay ko kanina, siguro naman narinig mo. May fiance ako. Pagkatapos ng 3 araw, iyon na ang huling araw ng kasunduan namin. Kung hindi siya magpapakita, hindi nga, magpapakasal ka talaga kay Sunlong. Yang walang kwentang yan? siyempre hindi. Kahit umaasa akong may himalang mangyari. Alam kong, wala siyang balita sa loob ng maraming taon. Sa huling 3 araw na ito, malabong magpakita pa siya. Kaya, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Patayin si Sunlong. Ay, bawal sa batas yan, hindi ko gagawin yan. Gusto kong magpakasal ka sa akin pagkatapos ng 2 araw. Huwag kang magkamali, ha? Ako lang, ayokong lagi akong pinipilit ng nanay ko tungkol sa kasal. Kahit hindi ako natatakot sa kanila, nakakainis pa rin ang paulit-ulit na panginyalam nila. Walang problema. Ayaw mong kapalit? Ayoko. Bakit pa ako hihingi ng pera para tulungan ang sarili kong misis? Ling darating si binatang Son para magpropose mamaya. Dapat kang ngumiti ng madalas, ha? Nga, hindi mo alam.
Ilang beses nang pumunta si nanay sa pamilyang Son. Para lang pakalmahin si binatang Son. Pinagawa ko ba sa inyo yan? Dumating na si Binatang Son. Pera, nanay, pera, ang daming pera. Pera, nanay, pera, ang daming pera. Binatang Son, Ano to? Ginang, sinabi ng tatay ko na huwag hayaang isipin na iba na ang pamilyang Sun ay hindi kayang magbigay ng pera. Heto, ang 5 milyong ito ay ang karagdagang dot mula sa aming pamilya. Mabuti, mabuti, mabuti. Napakabait mo, binatang Son. Napakabait mo. Talagang isang nangungunang pamilya. Ang kanilang pagbibigay ay napakaluwag. malawak? Kung gayon, pakasalan mo siya. Gusto ko sana. Pero hindi naman ako gusto ni binatang Son. Nanggong Ling, naalala mo pa ba ang sinabi ko? Ngayong gabi, gagawin ko na ang gusto ko sa'yo. Paumanhin, kasal na ako. Misis ko, susunduin na kita para sa trabaho. Tumigil ka. Ginoong Son, may kailangan ka pa ba? Nagloloko kayo sa akin, di ba? Ete, naglakas loob kang lokohin si mama. At magpakasal sa walang kwentang pulubing bodyguard na yan. Linger, wala ka na bang respeto sa nanay mo? Ikaw na suwail na anak, nagrebelde ka ba? Nanay kita. Pero bakit mo inisip? Na kailangan kong sundin ang bawat salita mo? Hoy, bata. Ang ganda ng babaeng yan, napunta sa'yo. Pero, wala akong interest sa babaeng pinagsawaan na ng iba. Hey, Huwag mong isipin na inosente at malamig siya. Sa likod ng lahat, hindi mo alam kung ilang lalaki na ang Kung muli mong insultuhin ang misis ko, pababayaran ko sa iyo ang lahat. sinasabi ko, siya isang. Sinabi ko na, pababayaran ko sa iyo ang lahat. Papatayin kita. Ikaw na bastos na bodyguard. Nabaliw ka na ba? dumating ang pinuno ng pamilyang Son. Katay, naku po. Sino ang nangahas na saktan ang aking anak? Papa, tulungan mo ako, Papa. Ginoong Son. Siya, Siya ay isang walang kwentang baliw. Kami, walang nakakakilala sa kanya. Siya, itong walang kwentang ito. Inagaw niya ang aking babae. Bilisan mo, tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Patayin ang asong bantay na yan. Ikaw lang? Ginu, kayo po ba si Ginoong Chen Feng? Kilala mo ako? Ako po si Son Zheng, isang hamak na tao. Nagpupugay po ako sa Celestial Master. Ikaw na walang kwenta. Paano ka nangahas na insultuhin si Ginoong Chen? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad? Bakit mo ako sinasaktan? Saktan mo, yang walang kwentang yan. Ginoong Son, nagkakamali po ba kayo? Ang pagtuturo ng leksyon sa aking anak, hindi na kailangan ng mga dayuhan na makialam. Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Pinapahingi mo ako ng tawad sa isang walang kwentang bodyguard. Impossible. Ginoong Chen. Ako po ang may kasalanan sa pagpapalaki sa aking anak. Sana po ay palampasin ninyo ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo na ang buhay ng asong ito. Ginong Chen. Siya. Sino ba talaga siya? Ginoong Son. Hindi ba nagkakamali ka lang ng tao? Bodyguard lang siya na kinuha ni Ling Er. Nga, Ginoong Son. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Nabaliw ka na ba, Tay? Lumuluhod ka sa walang kwentang bodyguard na yan? Ano ba yan? Ito ang sinasabi ko sa'yo, ang disipulo ni Master Kingwei. Ano? Siya? Sino ba sa buong lungsod ng Jingcheng ang hindi nakakakilala? Sa buhay na Diyos na si Master Kingwei, kung hindi dahil sa payo ni Master Kingwei noon. Paano naging ang pamilyang Son? Mabilis na naging isang nangungunang pamilya sa lungsod ng Jingcheng, bagamat bata pa si Ginoong Chen. Minana niya ang buong pamana ni Master Kingwei. Ayo, mga walang mata na hindi nakakakita ng bunduktay. Kayong mga basura, ang pamilyang Dongfang ay dumating. Ang pinakaunang pinuno ng pamilya sa lungsod ng Jingcheng. Dumating ang pamilyang Dongfang. Dongfang yun ang pamilyang Dongfang. Narito upang salubungin si Ginoong Chen sa lungsod ng Jingcheng. At upang tuparin ang aming kasunduan sa kasal. Ginoong Chen, ang pamilyang Dongfang ay nasa. Mag-host ng piging sa Jingcheng International Hotel. Sana, ay mapagbigyan kami ni Ginoong Chen. Binibining Dongfang, kami ang nauna sa pamilyang Sun. Dapat mayroong first come, first served, di ba? Pamilyang Sun? Aling pamilyang Son? Hinihiling ko po na pagbigyan kami ni Ginoong Chen. Kung isipin, dati rin niyang sinabi na isa siyang Taoist priest. Kung titingnan ng mabuti, itong si Qian Feng at Xiao Zhao. May pagkakahawig nga sila. Wala namang ganoong pagkakataon sa mundong ito. Binibining Dongfang, ngayon ang araw ng pagpapakasal namin ng misis ko. Kailangan pa naming mag-honeymoon. Baka sa ibang araw na lang ako bumisita. Ano bang pinagsasabing bastos na yan? Nakakahiya.
Kung ganoon, alis na ako. Walang hiya. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Ginoong Chen. Paumanhin. Ano? Hindi ko marinig. Lakasan mo. Ginoong Chen, paumanhin po. Dati po ay wala akong galang. Pakiusap. Huwag niyo na pong isipin ang ginawa ng isang hamak na tulad ko. Patawarin niyo po ako. Mrs., ano sa tingin mo? Sanlong, ayoko nang makita ka pa. Umalis ka na. Ginoong Chen, talagang humihingi ako ng paumanhin. Kung gayon, alis na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Narinig ko na ang panganay na dalaga ng pamilyang Dongfang ay engaged na sa iba. Paano siya magpapakasal kay Chen Feng? Baka naman peki ang Dongfang na yan? Ma, ang ibig mong sabihin, ang Dongfang Yu kanina ay artista lang na inupahan ni Chen Feng. Lahat tayo ay niloko niya. Chen Feng, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang mag-upa ng tao para magpanggap na Dongfang Yu para lokohin kami. Peke, Ang buhay na Diyos ng bundok kuno, ang pangalan ni Master King Wei. Narinig ko na, paano niya ibibigay ang kanyang pamana sa isang batang lalaki na nasa 20s pa lang? 8. Ang ginang Dongfang ay napakataas. Hindi pa natin siya nakikita. Huwag kang magpaloko sa walang kwentang yan. Kung siya ang tagapagmana ni Master King Wei, ako naman ay isang diwata na bumaba mula sa langit. Sa tingin ko, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para lokohin si Ginoong Son, na sinasabing siya ay isang celestial master mula sa bundok kuno, at pagkatapos, gumastos siya ng pera para umupa ng tao, para magpanggap na ginang Dongfang. Ang layunin niya ay manatili lang sa bahay natin at hindi umalis. Tama lahat ng sinasabi ninyo, pero hindi pa rin mababago niyan na kami ni Nangongling ay kasal na. Ikaw. Ete, naguguluhan ka. Huwag kang mangarap. Linger, bukas, hiwalayan mo na ang walang kwentang yan. Ang isang chairman ng Nanhe Group, pakakasalan lang ang isang bastos na bodyguard. Ma, kung sino ang pakakasalan ko ay sarili kong desisyon. Hindi ninyo kailangang alalahanin. Kung wala na kayong ibang sasabihin, babalik na ako sa kwarto para maghanda. Pupunta na ako sa kumpanya. Mrs. ko, Mrs. Ko, sapat na ba ang tingin mo? Mrs. ko kita. Ano ang masama kung titingnan kita ng matagal? Wala akong pakialam kung ano ang iyong pagkatao. At wala rin akong interes na malaman. Pero tandaan mo, Peking kasal lang tayo. Oh, Mrs. ko, ibig mong sabihin, Huwag mo akong tawaging Mrs. Ko. kung gayon, asawa ko na lang. Hindi mo ako mapapaibig sa ganyang paraan. Sa halip, lalo lang kitang kamumuhian. Sana hindi mo agad mawala. Ang kaunting paghanga ko sa iyo ngayon, mawala ng tuluyan. Kung ganyan mo ako ay entis, baka hindi ko na makontrol ang sarili ko. Kukunin na kita. Hinihintay mo pa rin ba si Chen Xiaozhao? sa akin yan. Wala yang kinalaman sa'yo. At isa pa, tandaan mo ang iyong posisyon. Bodyguard ka lang. Ang mga bagay na hindi dapat mong tatanungin. Huwag mong pakialaman. Sa pang-araw-araw, nasa Nanhe Group ako nagtatrabaho. Kapag libre ako, malaya ang oras mo. Pero kung may kailangan akong gawin o lalabas, dapat dumating ka kaagad. Sage, boss. Pwede rin akong bumisita sa pamilyang Dongfang. Bago ako bumaba ng bundok Kunwu, sinabi ni Master King Wei, si Dongfang Chiong ng pamilyang Dongfang ay matalik niyang kaibigan. Dapat kong bisitahin siya kung may pagkakataon. Hoy! Tumigil ka diyan. Ikaw po ba si MR Chen Feng? Kilala mo ako? Grabe naman, gayon, buong pamilyang Dongfang. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa inyo? Kahit mga langgam sa villa. Inaabisuhan na ng miss kahapon. Kapag pumasok ka sa pamilyang Dongfang, walang bawal, diretso ang daan mo. Halika, pasok po, pasok po. Attention sa lahat. Dumating na si Ginong Chen Feng. Maligayang pagdating, Ginoong Chen, sa mansyon ng Dongfang.
Tay, dumating na si Ginoong Chen. Ginoong Chen, halika pasok. Ginoong Chen, sa unang pagkikita natin, labis akong ikinararanggal. Mahari ko bang itanong kung ang iyong Master Kingwei ay malakas pa rin at malusog? Malakas po ang katawan ng aking master, at walang anumang sakit. Mabiti kong gayon. Oh, Ginoong Chen, mayroon akong isang pakiusap. Sabihin niyo po, Naalala ko, 3 taon nang nakalipas. Kinausap ko ang iyong Master Kingwei tungkol sa kasal mo at ni Yuer. Noon, sinabi ni Master Kingwei na ibibigay niya sa iyo ang pagpili. Si Ginoong Chen ay may pinag-aralan at may danggal. Si Yuer naman ay napakaganda. Kayo ay talagang bagay na bagay. Kung pumayag si Ginoong Chen, ibibigay ko ang buong mansyon ng Dongfang bilang dot ni Yuer. binibining Yuer, ano ang iniisip mo? Lahat po ay ayon sa desisyon ng aking mga magulang. Ikakasal ako sa iyo. Hindi naman sa mga magulang mo ako magpapakasal. Ang tinatanong ko ay kung ano ang iniisip mo. Tio Dongfang, hindi ba sinabi sa iyo ni Yuer kahapon? Ano ang sasabihin sa akin? Kasal na ako. Ano? Si Ginoong Chen ay. Sayang naman, maaari ko bang itanong, Ginoong Chen, ang iyong asawa ay mula sa Jingcheng. Sa anong pamilya siya nabibilang? Huwag na nating pag-usapan yan. Tio Dongfang, ang misyon na ibinigay sa akin ng aking guro. Halos tapos ko na. Alis na ako. Saj. Yuer, ihatid mo si Ginoong Chen. Imbestigahan mo para sa akin. Mansyon ng Biming, mansyon ng Nanggong, mansyon ng Diu. Sa 3 pamilyang ito, sino ang may connection kay Ginoong Chen? Nga pala, kapag inimbestigahan ang mansyon ng Nanggong, bigyan mo ng abiso si Nanggong Sheng. Huwag na huwag mong galitin ang babaeng demonyo na yon. Kaya pala ayaw mong magpakasal. Dahil lang sa tatay mo o sa pamilya mo. Kaya napilitan kang tuparin ang kasunduan sa kasal. Ang ipanganak sa isang malaking pamilya ay isang kapalaran na hindi maiwasan. Kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Ha? Salamat, Ginoong Chen, sa hindi pagpapakasal sa akin. Aba, Miss, Gusto mo bang uminom kasama ko? ang kuya mo ay napakabait magmaneho. Ama nga ang sinabi ni Mama. Kung ang babaeng ito ay si Dongfang Yui, aano siya walang bodyguard, at kasama pa ang walang kwentang ito na binubuli ng mga basagulero. Tingnan mo to. Tigil. Anong nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang katawan ko? Tumalon. Natawa ka, di ba? paano mo nagawa yan? Halikan mo ako, sasabihin ko sa'yo. Bastos! Chen Feng. Ang galing ng pagkakataon. Chen Feng, tumakbo ka na. Hindi nila ako kayang saktan. Ako si Dongfang. Nagpapanggap ka pa rin. Dongfang Yu. Ikaw lang. Kung ikaw si Dongfang Yu, ako ang hari ng langit. Kung sasaktan mo siya, tapos ka. Gayon, hindi lang siya sasaktan ko, kundi lalaruin ko rin siya sa harap mo. Pinagtulungan niyo akong lokohin noong nakarang araw. Gayon, pagbabayaran mo yan. Hawakan niyo siya. Kailangan kong sabihin, ang ganda mo naman, maliit na ita. AMEA. Ito yon. Gusto ko talaga yang tingin na yan, ita. Bastos na basura, puro kabastusan ang sinasabi. Naghahanap ka ng kamatayan. Aso kang hindi natututo. Sisipain kita hanggang mamatay ka. Ayos ka lang ba? Salamat. Walang anuman. Kung wala ng problema, aalis na ako. Ang sarap hawakan. Dahil kasal na tayo, alamin mo ang iyong limitasyon. Ito ang utos ng Dongfang mula sa pamilyang Dongfang. Kung sakaling makaharap kang malaking problema, ipakita mo ito. Kahit sino pa yan, bibigyan ka nilang respeto. Nasaan siya? Ha! Walang silbi. Kuya, siya yon. Gayon, papatayin kita. Saji, saksakin niyo siya hanggang mamatay. Ako ang bahala. Binalaan na kita noon, pero naghahanap ka pa rin ng kamatayan. Nasaan siya? Nasaan siya? Kimendunja, pagliit ng lupa, isang grupo ng mga probinsyano. Hayop ka, mas mabiti pang patayin mo ako. Kung hindi, ipapapatay kita sa iba. Aba, ang tapang mo pa rin ah. Ikaw, bata ka, ginawa mo na naman ba? Hoy! Aba, si Ginoong Chen. Ang telepono ng suwel kong anak, paano? 10 minuto para kunin mo siya. Tay, tulungan mo ako. Kung hindi ka dumating sa loob ng 10 minuto, wawasakin ko siya. Ikaw na suwail na anak.
Gusto mo bang mapuksa ang pamilyang Son? Bago ka tumigil, ha? Papatayin kita. Hindi naman talaga siya. Disipulo ni Master Kingwei. Peti sa Dongfang Yu, Pek rin. Mga artista lang sila. Nagsasalita ka pa rin ng kung ano-ano. Ginoong Chen, pasensya na po. Hindi ko po napalaki ng maayos ang anak ko. Paulit-ulit to siyang nambabastos sa inyo. Pag uwi ko, didisiplinahin ko po siya ng husto. Kailan ka pa naging ganyang kadua? Papatayin kita. Kung paano ka pinayaman ng bundok Kunwu, kaya ka rin nitong pabagsakin. Hello, Mrs. Ko. Nasaan ka? Paparating na ako. Mrs. Ko. Boss, May kailangan akong kausaping kliyente, ihanda ang sasakyan. Masusunod po. Siyang Master Son, nitong mga nakaraang araw. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Kuya Hu. Hindi mo alam. Itinang na, 2 beses na nitong mga nakaraang araw. Napakababa ng tingin niya sa isang walang kwentang tao. Ang yabang niya dahil lang may alam siyang konting martial arts. Paulit-ulit niya akong ininsulto. Sa posisyon ng pamilya niyo sa Jingcheng. Maliban sa 4 na malalaking pamilya, mayroon pa bang hindi gumagalang? Sa'yo, Binibining Son. Yung matandang tatay ko, pinipilit niyang sabihin na siya raw ay tagapagmana ng isang immortal. Ayaw niya akong galawin siya. Iting na, Wala siyang kwenta. Sa Jingcheng. Ang pagtanggal sa isang tao, mahirap ba? Nga. Paano ko nakalimutan ka, Kuya Hu? Sabihin mo, gusto mo ba ang kamay niya? O ang paa niya? Gusto ko siyang patayin. Hindi ba tama yan? Iyan ang negosyo ng menghutang namin. Ang mga kapatid ko ay pawang mga profesional. Huwag kang mag-alala, Kuya Hu, alam ko ang mga patakaran. 5 milyon. 8 milyon. Pupuputulin ko ang mga litid sa kamay at paa niya. Iwanan siyang buhay. Para magawa mo ang gusto mo sa kanya. Deal. Kung magbibigay pa kayong 3% diskwento, pipirmahan ko na ang kontratang ito. Binibining Nangong. Huwag na nating pag-usapan ang 3%. Kahit 30%, walang problema. Kami, ang Laosepi Group, hindi kami nakukulang sa ganyang pera. Basta ikaw, Miss Nangong. Ay nako, Miss Nangong, huwag ka nang magalit. Basta samahan mo lang ako ng maayos. Umalis na tayo. Tumigil ka, huwag mong isipin na dahil nagkataon lang na Nangong ang apelyido mo, ay talagang itinuturing mo na ang sarili mo na tagamansyon ng Nangong. Huwag kang magpakipot, itinang na. Mamaya, tuturuan kita ng leksyon. Itinang na, naglakas loob ka pang saktan ako. Sa buong buhay ko, wala pa akong babaeng hindi nakuha. Ang isang tulad mong kaakit-aki, narapat lang nagahasain. Lumabas ka, magbantay ka sa labas. Umiiral na ang gamot. Ngayon na kita bibigyan ng kasyahan. Hindi ba't ang tapang mo kanina? Ha, mamaya, ipaparanas ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng labis na kaligayahan. Sabi ko umalis ka, hindi mo ba narinig? Ano, kulang pa ba ang pera? Heto pa ang isang tumpok. Umalis ka, narinig mo ba? Mrs. Ko, Kumapit ka lang. Gagamitin ko ang panloob kong lakas para ilabas ang lason. Mrs. Ko, Huwag na lang. hindi ko na kaya. Mrs. Ko, hintayin mo ako. Mrs. Ko, Kung ayaw mo talaga sa akin, ayos lang. Pero kung gusto mo, pananagutan kita. Hinihintay ko pa rin siya. Pero ako, marumi na ang katawan ko. Sabi mo, si Chen Xiaozhou. Magmaneho ka. Matutulungan kitang hanapin siya. Kung pinapagaan mo lang ang loob ko, huwag na lang. Talaga, hintayin mo lang ang magandang balita ko. Tingnan mo, gagabi na. Kumain muna tayo. Ito bang sinasabi mong kainan? Huwag mong maliitin ang ganitong maliliit na kainan. Ang simpleng buhay ang pinakamagaling magpagaling ng puso. Boss, may customer. Ibigay mo sa akin ang menu. Darating na. Ano po ang gusto ninyong kainin? 2. Ay, bakit ka umiyak? Ang daming plato, hindi ko kayang hugasan.
Hindi ko talaga kayang hugasan lahat. Bakit ka umiiyak? Bilisan mo, hugasan mo. Ano po ang gusto ninyong kainin? Dalawa. Umili lang kayo. Boss, may tatanong lang ako. Ano mo ba yung babae na yan? Boss, may tatanong lang ako. Ano mo ba yung babae na yan? Ano naman ang pakialam mo? Kung kakain ka, umorder ka. Kung hindi, umalis ka na. Baka naman nagbebenta ng babae, tong boss na to. Itong babae. Parang pamilyar. Hindi ba kayo order? Order ba kayo o hindi? Kung hindi, umalis na kayo. Aray, aray, masaki. Sasabihin mo o hindi? Sasabihin ko, sasabihin ko. Siya, kumain siya ito ng libre. Kumain siya ng pang-10 tao. Tapos hindi nagbayad. Alam mo naman, maliit lang ang negosyo ko. Hindi naman ako charity institution. Pinaghugas ko na lang siya ng pinggan dito. Pero ngayon, sa paghuhugas niya ng pinggan, halos kalahati ng pinggan ko, nawala. Paano pa ako magnenegosyo niyan? Boss, pasensya na po. Pwede niyo po ba akong tulungan? Pwedeng-pwede kong sabihin kay Lolo, nabigyan kayo ng napakaraming pera. Anong itutulong ko sa'yo? Deserve mo yan. Tingnan mo nga kung paano mo pinahirapan ang boss. Boss, may 10,000 ako rito. Tanggapin niyo muna to. Ang sobra, para sa emotional damages na. Naku, nakakahiya naman. Ayos lang. Kung ganun, dadalhin ko na siya, ha? Ang babait ninyo talaga. Babalik ako sa kumpanya para asikasuhin ang ilang bagay. Pagkatapos mong ihatid si Xiaotse sa bahay, tandaan mong sunduin ako. Sed, Ang babait ninyo talaga. walang anuman. Sa totoo lang, ikaw nga ang dalaga ng mansyon ng Beaming. Hindi ka ba nagdadala ng bodyguard pag lumalabas? Sa tingin ko, mas marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Ayoko kasing magdala ng bodyguard. Kaya tinakasan ko si Papa, yung bodyguard na pinadala niya para protektahan ako. Kung hindi ka nagdadala ng bodyguard, hindi ka rin nagdadala ng pera. Hindi ko naman masyadong pinag-isipan yon. Nalaman ko na, ikaw, may malinaw na katangahan sa iyong mga mata. Aray, inga. Pair. Akala ko may kakayahan ka, pero wala ka rin palang binatbat. Ay ikaw, ayos ka lang ba? Atawag agad ako ng ay dalawao. Huwag na. Ikaw. Mukhang tama nga ang sinabi ng master. Kulang pa rin ako sa karanasan sa totoong laban. Paano mo nagawa yan? Ito ay kapalit na taong papel. Ginagamit para salagin ang kapahamakan. Mahal siguro yan, di ba? Atawad. Kung hindi dahil sa paghatid sa akin, hindi ka sana. Medyo mahal nga. Binigyan ako ng master ng 100 bago ako bumaba ng bundok. Ngayon, 79 na lang ang natira. Tara na. Master, pwede mo ba akong gawing disipulo? Pwede akong magbayad ng tuition. Maraming salamat, Mr. Chen, sa pagligtas sa aking anak. Bakit hindi ka magkasalamat kay Mr. Chen? Salamat, Mr. Chen. Ay, huwag na. Maliit na bagay lang. Palagi kang gumagala. Tingnan mo kung paano kita didisiplinahin mamaya. Maupo po kayo, Mr. Chen. Upo, Tio Beaming. Nakakahiya kay Mr. Chen. Isa lang ang anak kong babae. Ang malaking mansyon ng Beaming ay siya ang magmamana. Pero, hindi siya marunong. Ay, nga pala, bakit hindi mo pakunin ang utos ng Beaming? Tio Beaming, ano po ito? Naniniwala ako na ang mansyon ng Beaming ay mayroon pa ring impluensya sa lungsod ng Jingcheng. Iniligtas ni Mr. Chen ang aking anak. Wala akong masabi sa pasasalamat. Ang utos ng Beaming na ito ay para kay Mr. Chen. Kung may problema si Mr. Chen, ilabas lang ito. Sa lungsod ng Jingcheng, bibigyan pa rin si Mr. Chen ng respeto. Ganoon kalakas. Naman, ang aming mansyon ng Beaming ay isa sa 4 na pangunahing mansyon sa Jingcheng. Maliban sa mansyon ng Dongfang, mansyon ng Nangong at ika-5 angkan, at ang matandang bastos na Silonghun. Sana ay huwag tanggihan ni Ginoong Chen. Sed, tatanggapi ko na. Kung may kailangan si Tio Beaming sa hinaharap, sabihin lang. Ang galing-galing ni Papa. Marunong siya ng mahika. Uy, pwede mo ba akong turuan? Pwede akong maging disipulo at magbayad ng tuition. Huwag na lang ang pagiging disipulo. Disipulo pa rin ako ng iba, pero pwede kang maging misis ko. Ito ay kapalit na taong papel, para sa paghadlang sa kapahamakan. Siguradong napakamahal niyan, di ba? Paumanhin. Kung hindi dahil sa paghatid ko sa'yo, hindi ka sana. Napakamahal nga. Binigyan ako ng 100 nito ni Master, bago ako bumaba ng bundok. Ngayon, 79 na lang ang natitira. Tara na. Master, pwede mo ba akong tanggapin bilang disipulo? Pwede akong magbayad ng tuition. Maraming salamat, Ginoong Chen, sa pagligtas sa aking anak. Hindi ka pa ba magpapasalamat kay Ginoong Chen? Salamat, Ginoong Chen. Ay, huwag na. Maliit na bagay lang yan. Palaging kung saan-saan ka nagpupunta. Tingnan mo lang kung paano kita didisiplinahin mamaya. Maupo po, Ginoong Chen. Tito Beaming, maupo po kayo. Napahiya pa kami kay Ginoong Chen. Isa lang ang anak kong babae.
ang malaking mansyon ng Beaming. Siya ang magmamana. Pero, itong batang ito, walang kwenta. Ay, nga pala, bakit hindi mo pakunin ang utos ng Beaming? Tito Beaming, ano po ito? Naniniwala ang matandang ito na ang mansyon ng Beaming ay mayroon pa ring impluensya sa lungsod ng Jingcheng. Iniligtas ni Ginoong Chen ang aking anak. Wala akong masabi sa pasasalamat. Ang utos ng Beaming na ito ay ibibigay ko kay Ginoong Chen. Kung sakaling makaranas si Ginoong Chen ng anumang problema, ipakita lang ito. Sa lungsod ng Jingcheng, ay bibigyan pa rin ng respeto si Ginoong Chen. Ganoon kalakas. Aba, syempre, ang mansyon ng Beaming namin ay isa sa 4 na pangunahing mansyon sa lungsod ng Jingcheng. Maliban sa mansyon ng Dongfang, mansyon ng Nangong at ika-5 angkan, at yung matandang bastos na Longhun. Huwag po sanang tanggihan ni Ginoong Chen. Seg. Tatanggapin ko na. Kung may kailangan po kayo, Tito Beaming, sabihin nyo lang. Napakagaling po ng tatay ko. May kapangyarihan siya. Uy, pwede mo ba akong turuan? Pwede akong maging disipulo at magbayad ng tuition. Ang pagtanggap ng disipulo, huwag na lang. Disipulo pa rin ako ng iba, pero ang maging asawa, pwede. Aray, nasasaktan ako. Tigilan mo ang kadaldalan. Huwag kang magmadali, dahan-dahan ka. Gising na, mahal ko. Ay, ang sama mo. Nga pala. Sabi mo may magandang balita kang sasabihin sa akin. Anong magandang balita? Yang Master Son, di ba sabi ko sa'yo? Yung Dongfang Yu at Chen Feng na yan. Pareho silang walang kwenta. Nagkasabwatan lang sila, para lokohin ka at ang tiyo mo. Sayang lang itong sa Chen Feng. Hindi siya napunta sa mga kamay ko. Kung hindi, isa-isa kong jurugin ang mga buto niya. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Nahanap ko na si Kuya Hu na menghutang. Kadebi, ipinadala nila ang kanilang pinakamahusay na mamamatay tao, kung walang eberya. Ang bangkay ni Chen Feng gayon ay malamig na. Hindi ko siya mapahirapan hanggang mamatay. Ang swerte niya naman. Sedge na. Kuya Hu. Kumusta na yang sa Chen Feng na walang silbi? Lingar ko, bangon na, halika. Binili ito ni Mama para sa'yo. Gatas, pandesal, at itlog. Ma, ano na naman po ang balak ninyo? Anak, may nahanap na naman si Mama para sa'yo. Ma, kasal na po ako. Alam ni Mama, kahit kasal ka na, pwede ka namang mag-divorce, di ba? Ang nahanap ni Mama ngayon, mas malakas pa sa iyong master son, ng 100 beses. Hindi ko hihiwalayan si Ken Feng. Hindi ko siya hihiwalayan. Ma, Kayo. Ay, naku. Ay, mabuti. Ay, naku, magkasama na pala kayong dalawa. Young master son, halika, umupo ka. Magpapainit si Mama ng tubig para sa'yo. Nanggong Ling. Ang galing mo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi kita kayang paamuhin. Pero ang kapatid mo, hindi ko ba kaya? Sa totoo lang. Ang ganda talaga ng kapatid mo. Lalo ng boses mo. ay, huwag ka nang magsalita. Nakakahiya. Anong nakakahiya? Nakasama na tayo sa kama. Nanggong Ling. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Habang kasama ko ang kapatid mo sa kama, ikaw lang ang nasa isip ko. Ang piting balat na yon. At ang nakakatakam na amoy. Siyempre, inisip ko lang. Nakakalasing talaga. Hahaha. Anong balak mo? Ikaw? Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, Sisiren kita. Kinger, paano ka nakakasama sa ganyang klaseng tao? Ay, Etko. Ikaw nga, nakakasama mo yang. Pulubing bodyguard na yan. Ano naman kung kasama ko, siyang Master Son? Anong problema doon? Ang pamilyang Son ay pangalawa lang sa 4 na malalaking pamilya, isang nangungunang pamilya. Ikaw naman, ay naku, kaya lang naman, pinagpala ang aming angkan, at nakasama sa mansyon ng Nangong, kaya Nangong ang apelido. Sa tingin ko, kapag nakikipag-ugnayan ang isang tao, ginagamit din ang pangalan ng mansyon ng Nangong, di ba? Kung hindi, sino ang gugustuhing makipag-ugnayan? Sa maliit mong negosyo, nakakatawa ka talaga. nakakita na ako ng traitor. Pero yung nagpapalakas ng loob ng iba, habang sinisira ang sarili, ngayon lang, nakakita na rin ako. Nakakita na rin ako. Ang mga tulad mo, mga babaeng walang hiya at bobo. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Halika, Ginoong Su, uminom ka ng tubig. Ginang. May gagawin pa ako, kaya hindi na ako magtatagal. Ang tsa mo. Iwan mo na lang sa manugang mong bodyguard. Siya, ang bodyguard niyang amoy G. Gustong uminom ng tubig na ako mismo ang nagpakulo. Huwag kang umasa.
Kung gusto mong uminom ng tubig, dilaan mo ang sahig. Mrs., oras na ba para pumasok sa trabaho? Tara na. Ang ibang tao, umaasa na lang sa imahinasyon at niloloko ang sarili. Mrs., anong posisyon ang gagawin natin mamaya? Gusto ko ako ang nasa ibabaw. Mrs., ang galing mo kanina. Tama ang ginawa mo. Tahimik. Mrs., kanina ka lang. Hindi mo ba nakita? Ang mga masasamang tao na tulad nito, kailangan talagang harapin ng mas masamang tao. Hindi mo ba nakita ang mukha ni Sunlong? Para siyang galit na kalabasa. Hahaha. Tahimik. Hello, ma? Alam ko na. Pero pagkatapos nito, kailangan nating mag-usap. Punta tayo sa Fay Restaurant. Hindi naman tayo doon kakain. Makikipagkita ako sa kablindete ko. Blind date? Mrs. ko, huwag mo naman akong iwan. Sabihin mo sa akin kung ano ang mali sa akin. Huwag mo naman akong iwan. Pupunta lang ako para tanggihan siya. Pero, pagkatapos nito, kailangan kong kausapin ang nanay ko para hindi na siya gumawang gulo. Ginulat mo ako. Mahal mo na ba talaga ako? Bakit mo naman natanong yan? Pinapaalala ko lang sa'yo. Tandaan mo na employer-employee relationship lang tayo. Pagkatapos, kapag dumating na ang taong hinihintay ko, magdidiborsyo tayo. Anong blind date? Anong klaseng babae ang hindi ko makukuha? Ako si Longhan? Paano naman magiging karapat-dapat ang isang ordinaryong babae? Na maging manugang ng pamilyang Long? Diyosa ba siya? Siya ay isang junior mula sa mansyon ng Nangong. Bakit naman kami matatakot sa kanya? Kami ng Hilong Society. Mansyon ng Namong, Kunin mo ang kontrata mamayang hapon. Sa umaga, makipagkita ka muna sa babaeng ito. Magandang araw, Miss Namong. Salamat. Pero para sa magandang ugali lang, sasabihin ko lang na, pinilit akong nanay ko sa blindete na to. Kaya ako nandito. Wala naman akong intensyon na magblindete o magpakasal. Anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako? Pesensya na. Itina na. Alam mo ba kung sino ako? Sorry, hindi ko alam. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko sa inyo. Mga tao sa mansyon ng Namong. Hay naku, Gusto ko sanang malaman, ang mansyon ng Nangong ninyo, may sapat bang lakas para makipaglaban sa Hilong Society? Tao kang Helong Society? Sino sa Longhan sa'yo? Isang simpleng mayembro lang ng mansyon ng Namong, na walang kwenta, may tapang pang tawagin sa pangalan ng tatay ko. Sino ka ba, Itino na? Sino ka ba talaga? may tapang kang sakta ng misis ko. Gusto mo bang mamatay? Nagtataas ka ng kamay sa akin, mukhang gusto ng mansyon ng Namong ninyo, madeklara ng giyera sa Hilong Society. Giyera lang ang gusto mo? Hindi ako natatakot sa'yo. Tingnan mo ang pagiging duwag mo. Sa tingin ko, huwag na kayong tawaging Hilong Society. Palitan nyo na lang ng Modfish Society. Saka, nagkataon lang na Nangong ang apelyido mo. Ang hahanapin nila ay ang mga taga-mansyon ng Nangong. Hindi ikaw. Sage, kayong mga taga-mansyon ng Namong, maghintay kayo. Kuya Hu, maawa ka, Kuya Hu. Hindi ko talaga kasalanan to. Ang lalaking yon, napakadelikado talaga. Tumayo ka. Ang sugat. Si Chen Feng ang gumawa. Opo. Malubha ba ang suga? May counting internal injury po. Sugatan ka. Kung sugatan, umuwi ka at magpahinga. Salamat, Kuya Hu. Hindi na masakit. Kapatid, hindi na yan sasakit agad. Kaladkarin yan. Walang silbi. Ipunin mo ang lahat ng kapatid sa bulwagan para sa akin. Mukhang kailangan ko ng kumilos ng personal. Itingnan ko kung gaano kalakas. Ang Chen Feng na yan, Sa dami ng taong ipinapatawag mo, hindi ba natin kailangang ipaalam kay Boss Long? Kuya Hu, maawa ka. Kuya Hu, sa susunod, Huwag mo akong. pagsalitain ng 2 beses. Ang astig ni Kuya Hu. May isa pa akong plano. Gusto mo bang marinig, Kuya Hu? Sabihin mo, Saan ka pupunta, Mrs.? Sa mansyon ng Nangong. Seth. Ihahanda ko ang sasakyan. Pupunta ako sa mansyon ng Nangong. Hindi ka ba nagtataka? Anong nakapagtataka doon? Ako ang bodyguard mo, di ba? Kung saan mo gustong pumunta, doon ka lang. Kung marami akong itatanong, hindi ba lalampas na yon sa limitasyon ko bilang bodyguard? Matalino ka pala. Nga pala, Mrs., may seryoso akong tanong. Ano yon? Kailan kaya tayo
makakagawa ulit niyan. Habang gising tayo. Mrs. Nandito na tayo. Tigil. Ang ganda ni Mrs. Namong Sheng, kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito, hindi mo binibigyan ng respeto ang Hilong Society. Sa pagtulak ninyo ng ganito, baka galitin ninyo ako, ang Supreme Elder ng mansyon ng Nangong. Hahaha. Chairman Namong, ano ba ang pinagmamalaki mo? Alam nung lahat na sa 4 na malalaking pamilya, may Supreme Elder ang pamilyang Namong. Pero wala pang nakakita sa kanya. Baka naman kayo. Pati sarili ninyong pagyayabang ay pinaniwalaan ninyo. Pakikipagtulungan ay pakikipagtulungan. Huwag mong bastusin ang Supreme Elder ng mansyon ng Nangong. Binastos ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Ano ang magagawa mo sa akin? Kung may ganoong tao man sa mundo, hindi pa sigurado. Kahit pa narito ang taong iyon. Ano naman ang magagawa niya sa akin? Alam nung lahat na ang 4 na malalaking pamilya ang nangunguna sa lungsod ng Jingcheng. Pero sino ang nakakaalam na ang Hilong Society ay isang matalim na espada na nakatutok sa ulo ng 4 na malalaking pamilya? Sino mang hindi sumunod, pupugutan ng ulo ng matalim na espadang ito. Ikaw. Ang Halong Society. Napakahusay ba niyan? Sino ka? Pagbati, Supreme Elder. Ang Mrs. ko pala ay isang malaking tao sa mansyon ng Nangong. Tumayo ka. Pamilyang Namong, narinig nyo ba? Pinapayuhan ko kayo, huwag ninyong tanggihan ang mabuting alok at piliin ang parusa. Ilabas niyo ang taong yan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Namong Mansion, himanda kayo. Maraming salamat, Supreme Elder. Ayos na. Maliit na bagay lang yan. Naparito ako ngayon para pagsabihan mo ang pinuno ng Kan. Ang pamilyang Sun, yung kay Sun Zeng. May ginawa silang hindi ko nagustuhan. Agad na itigil. Lahat ng kooperasyon ng Nangong Mansion sa pamilyang Sun. Nangong Mansion Bank. I-freeze ang mga ari-arian ng pamilyang Sun. Kuya Hu, anong karapatan ni Sun Long para sa akin? Ang lahat ng kapatid sa menghutang ay Para sa'yo, Huwag mo masyadong isipin ang sarili mo, Young Master Son. Kapag kumilos ako, si Tiger, hindi kalanman para sa sinuman. Ito ay para sa dangal ng aking menghutang. Mga kapatid, Narito. sa lungsod ng Jingcheng, may nangahas na galawin ang aking menghutang. Sino man ang makita, tatagain. Tagain siya. Hello. Hayop ka. Sino ba ang kinalaban mo sa labas? Tapos na ang pamilyang Son. Tapos na. Tay. Chen Feng. Ikaw yan, sigurado ako. Hindi ko na talaga mapapalampas to. Ngayon, hindi mo na kailangang bantayan ako. Gusto kong mapag-isa muna. Sedge, Mrs. ko. Pero mag-ingat ka, ha? Bigyan niyo po. Maawa po kayo sa akin. Maawa po kayo sa akin. Bigyan niyo po ako ng makakain. May 80 anyos akong anak at 3 anyos akong ina. Luluhod po ako sa inyong lahat. Ay, sa tingin ko, henyo ka sa pamamalimos. Gusto mo bang mamalimos kasama ko? Hindi ka naman namamalimos, ah. Bakit mo nasabi yan? Dahil ba sa napakaganda ng aking tindi? Ang iba, hindi ko alam. Pero ikaw, paano ko hindi malalaman? Anong ibig mong sabihin? Kakahula ko lang sa'yo. Ang iyong hula ay gintong palaka na nag-alay ng kayamanan, jede na plato at gintong susi. Anong ibig sabihin yan? Ipinanganak ka na may gintong susi sa bibig. Ipinanganak kang mayaman at marangal. Naku, nagloloko ka lang. Kung mayaman at marangal talaga ako, mamamalimos pa ba ako? Bukod pa rito, ang ibang manghuhula, tinatanong ang petsa ng kapanganakan. Hindi ka man lang nagtanong, naghagis ka lang ng barya, nalaman mo pa rin. Ang sinasabi mo ay pangkaraniwang panghuhula lang. Dalubhasa ako sa Kimendunja, Liu Ren Shenke, Mihua Yishu at Tei Shenshu. Kaya madali lang kitang mahulaan. Guro. Guro, sa wakas ay nakita rin kita. Guro, Hindi ko naman sinabing tinatanggap kitang disipulo. At King Yu. Nagkamali ka ng pagkakakilala. Hindi ako nagkakamali. Kung hindi, tatawagan ko si Tito Diwu. Sige na, takot ako sa'yo. ha? Ang dalaga ng pamilyang Biming ninyo, naghuhugas ng pinggan. Ang dalaga ng ikalimang angkan, namamalimos sa kalsada. Eh. Ito ba ang inyong 4 na malalaking pamilya? Ang inyong magandang tradisyon? Aksidente lang yon sa akin. Pero si King Yu, iba. Anong nangyari sa kanya? Sinasadya niya yan. Ara, maglakad tayo habang nag-uusap. Naiintindihan ko na. Gusto kang gawing isang dalagang mayaman sa kaalaman at kagandahan ng iyong ama. Kaya kinokontrol ka niya. Tapos dahil sa pagiging rebelde mo, naging isang pulubi ka na mayaman sa kaalaman. Basta gusto niya akong
Ayusin dito, ayusin doon. Hindi niya ako makikita habang buhay. Ete, ang lupit mo naman. Ginoong Chen, sa wakas, nakita rin kita. Ginoong San, Ginoong Chen, tulungan mo ako. narinig ko na ang nangyari sa'yo. Hindi ba't ang pamilya ninyong Son ay sinira ng pamilyang Nangong? Ginoong Chen, talagang napakagaling mo. Alam mo rin ang tungkol dito? Pakiusap, iligtas mo ang pamilya naming Son. Dito, kailangan mong iligtas ang sarili mo. Iligtas ang sarili ko? Pakiusap, Ginoong Chen, gabayan mo ako. Hanapin mo muna ang iyong mahal na anak bago ka magsalita. Aba, ang pamilyang Nangong, naglakas loob kang kalabanin. Ang apat na malalaking pamilya ay tila pantay-pantay. Ngunit sa totoo lang, ang pamilyang Nangong ang nangingibabaw. Ete King Yu, alam mo ba? Nabalitaan kong mayroong isang Supreme Elder, ang pamilyang Nangong. Ang Supreme Elder na ito ay isang malupit na tao. Kahit ang Hilong Society ay nagbibigay galang sa Supreme Elder na ito. Tandaan mo, kung gusto mong iligtas ang sarili mo, hanapin mo agad ang iyong mahal na anak, at pagkatapos ay humingi ka ng tawad sa pamilyang Nangong. Maraming salamat. Maraming salamat, Ginoong Chen. Ang mansyon ng namong na ito, naglakas loob na apihin ang aking anak. Tatay, ang tinatawag nilang Supreme Elder ng pamilyang namong, ay isang babaeng nasa early 20s lang. Isang batang babae lang. Anong kinatatakutan? Bakit hindi ko na lang ipadala ang Hilong Society at ubusin ang kanilang kuta? Dahil ang pamilyang Nangong ay nananatiling matigas ang ulo. Hanapin mo ang Dongfang, Biming, at ang tatlong pamilya ng Diwu. Huwag kang maging magalang sa kanila. Matandang Ginoong Dongfang, kung hindi mo pipirmahan ang kontrata, ang inyong mansyon ng Dongfang ay haharap sa galit ng Hilong Society. Ginoong Long, ganoon ka ba kasigurado? Sigurado ka bang ang pamilyang Dongfang ay pipirma? Haha, pwede namang hindi pumirma. Tingnan lang natin kung maglakas loob kayong tumaya. Kung ang hukbong hilong ng aming Hilong Society ay darating sa inyong mansyon ng Dongfang. Sa paningin ni Ginoong Longhan, ang Hilong Society ba ay walang kalaban-laban? Hindi naman masasabing walang kalaban-laban. Pero ang jurugin ang isang malit na langgam ay napakadali lang. Halimbawa, binibining Dongfang. Ikaw, Six na. pipirmahan ko. Tatay, Aray, Ikaw, kung magsasalita ka, magsasalita ka. Bakit ka nananakit? nananaki, ako, papatay pa na ako. tay, kapag pinirmahan mo ang kontratang yan, ang buong ari-arian ng pamilyang Dongfang ay magiging wala na. Kumpara sa ari-arian, mas gusto kong ang anak ko ay mabuhay ng ligtas. Tay, at si Ginoong Chen. Si Ginoong Chen ang makakapagligtas sa atin. Yeah, ikaw, lalabanan kita. Hello? Guro, anong nangyari? Hindi ko alam. Tumawag si Dongfang Yu, pero hindi nagsasalita. Chen Xiaozhou, bakit ka ba kung saan-saan? Nakikipaglandian sa mga dalagita. Ikaw naman loloko ka. Sino ba naman ang may kasalanan kung ako'y makapangyarihan? At gwapo pa? Tingyu, ibigay mo sa akin ang barya. Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Gumagamit siguro. Ang isang napakalakas na salamang ka. Hindi, marunong ka talagang manghula. Guro, anong nangyari? Bakit hindi mo ako turuan ng ilang galaw? Tutulungan kita. Nasa panganib si Dongfang Yu. Mas mataas pa. Sig. Bitawan mo ako. Nasa panganib si Dongfang Yu. Hindi siguro. Sa buong lungsod ng Jingcheng, na makakapagpabagsak sa mga tao ng pamilyang Dongfang, ay ang Hilong Society. Alam ko man o hindi ang Hilong Society, ang importante ay, nasa panganib din ang misis ko. Nasa panganib si Madam. Bilisan mo. Ito ay, Pangbuhay muli. Hindi pala. Hindi nga pala. Ito ay kapalit na taong papel. Ang mahalagang bagay na to. Dapat laging kasama sa katawan ang papel na to. Huwag mong basahin. Diretso sa pamilyang Dongfang para iligtas sila. Dapat mabilis. Matutupad ko ang misyon na to. saan ka pupunta? Anga ka ba? Siguradong iniligtas na ng master si Madam. Bilisan mo. Sinabi ng master na dapat mabilis. Pa, yung helicopter na binigay mo sa akin, ipadala mo rito agad. Langit, lupa, at tao, tatlong landas ng pagtakas. Ang daan ng langit sa katawan, magbibigay ng bilis na misteryoso. Sino kayo? Ano ang gusto niyong gawin? Sino yan? Narinig niyo na ba ang Meng Hupang? Mga basagulero. Hindi masaya si Kuya Hu. Malaki ang magiging kapalit. Pagbabayaran mo ang 2 sampal na yan.
Itinang na, ang yabang mo pa rin. Pakinggan mo to, CBZ. Hostage ka ngayon. Kahit anong oras, pwede kitang patayin. Siyempre, hindi lang kita pwedeng patayin. Hahaha. Gawin mo na, Kuya Hu. Pwede ko ring. Unutin ang damit mo. Haha. Kuya Hu. Dumating na ang walang kwentang si Chen Xiaozao. Hahaha. Kaya pala. Ikaw pala yan. Sino to? Ang chairman ng Nanigro. Sinanggong Ling, bakit nakatali rito? Nasaan ang walang kwenta mong bodyguard? Ang target ninyo ay si Chen Feng. Deti, sa Chen Feng. Ngayon, sa Chen Feng at ikaw. Mukhang ayaw nang mabuhay ang pamilyang Sun, ah? Kung matapos ang pamilyang Son, pwede ka naming gawing panakip butas. Kuya Hu. Ngayon, gusto kong paglaruan siya ng husto. Sige. Bastos na bata. Side. Bitawan mo ako. Tulong. Aksyu King Yu. Ang dalagang miss ng mansyon ng Biming. Si Biming Chi. At si Diwu Kinyu ng ikalimang angkan. Ang guro ko talaga ay isang Diyos. Nasa panganibang buhay ni Eti Yuer. Kilala ka namin. Kilala mo rin kami. Mayembro ka ng Hilong Society. Buti na lang at nandito kayong lahat. Hindi ko na kayo kailangan hanapin isa-isa. Pirmahan niyo to at makakaalis na kayo. Akawalan mo na siya. Kung hindi, ang mansyon ng Dongfang, mansyon ng Biming, at ang ikalimang angkan ay magsasama-sama. May pag-asa pa ba kayong Hilong Society na manalo? Kung hindi ka pipirma, mamamatay ka. Itino na, akala mo ba hindi kita kayang patayin? Ha? Aksyu. Ikaw, bata ka. May baril ka, di ba? Bakit hindi mo ako patayin? Maubusan din ng bala ang baril mo, di ba? Misis ko, nandito na ako para iligtas ka. Kaya mo ba mag-isa? Chen, ang tapang mo talaga, itinang na. Sasabihin ko sa'yo. Ito ang kilalang kilala. Kuya Hu na menghutang. Huwag ka na magsalita. Kahit pa ang mga Diyos ang dumating gayon, kailangan pa rin nilang lumuhod. At yumuko ng 3 beses bago makaalis. Tandaan nyo to. Mas mabuti pang magdasal kayo na may sumagip sa inyo. Kung hindi, dahil lang sa ginawa nyo sa misis ko, patay na kayo. Ako. Patay na. Sige, patayin niyo siya. Patayin. Kimen dunja daw sangkyan. Sangkyan da daw chu kimen. Sage. Anong klaseng halimaw ka? Bakit ang lakas mo? Kuya Hu, baka natatakot ka na? Itinang na, anong pinagsasabi mo? Puputulin ko ang dila mo. Mga kapatid. Marami tayo, matatakot ba tayo sa kanya? Hindi, atayin niyo siya. Nasaan siya? Chan Qianshu. Isang dahon, nakatago ang lahat. Celestial Master ka nga. Huli na ang lahat para malaman mo. Celestial Master ka diyan. Itinang na. Misis ko, pasensya na. Hindi na kita iwanan ulit. Ayos lang ako. Hindi ka ba nasaktan? Misis ko, nag-alala ka sa akin. Nag-alala ka sa akin. Oh, bakit kayo nandito? Guro, ginang guro. Ayos lang ba kayo? Ilang araw ka pa lang dito sa lungsod ng Jingqiang, ah? Ang mga dilag ng 4 na pamilya, 3 na agad ang nakilala mo. Ang swerte mo naman sa mga babae. Hindi, misis ko. Siguradong tapat ako sa'yo. Misis ko. Bilisan mo, lumuhod ka. Humungi ka ng tawad kay Ginoong Chen. Ginoong Chen, ako ang may kasalanan sa pagpapalaki sa aking anak. Hinayaan kong ang suwail na anak na ito gumawa ng ganoong kalaking kasalanan. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako. Hinihiling ko lang na palayain mo ang aking anak. Anong silbi ng paghingi mo ng tawad sa akin? Ang misis ko ang kinidnap, sa kanya ka humingi ng tawad. Binibining nangong, ako si Son Jiang. Ikaw at ang anak mo, pumili kang isa. Huwag mong takutin ang tatay ko. Takot sila sa'yo. Pero ako, hindi ako takot sa'yo. Itinang na. Kung matapang ka, sa aking kalumaban. Suwail na anak. Ngayon, wawasakin kita.
Tay. Mulang gayon. Hindi ka napapayagang lumabas ng bahay. Misis ko, gusto mo bang tuluyang sirain ang pamilyang Son? Kung ikaw ang magmamakaawa, maari ko silang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Wala naman akong pakialam, pero naawa lang ako sa tatay niya. Baka bigyan na lang natin siya ng ilang 10,000 piso, para hindi naman siya mamatay sa gutom. Ilaw, Sige. gawin natin ang sinabi mo. Salamat, Ginoong Chen. Tay. Bakit po kayo nagmamadaling? Ipatawag ako. Mayroon po bang? Pinatay si Kuya Hugh. Kahit hindi mamatay si Kuya Hu, balak ko rin siyang patayin sa lalong madaling panahon. Yelan, bakit mo nasabi yan? Ang menghutang ni Kuya Hu, sa pangalan ay sanggay ng ating Hilong Society. Pero sa totoo lang, dahil matagal na kayong magkakilala, hindi kanya iginagalang. Paulit-ulit ka pa niyang sinusuway. Sa tingin ko, karapat-dapat lang siyang mamatay. Kahit na totoo ang sinasabi mo, may pinatay na miyembro ng aking Hilong Society. Kung magkukunwari tayong walang alam, ano ang isipin ng mga tao sa labas sa aking Hilong Society? Ito, Alamin kung sino ang gumawa nito. Patayin mo siya para sa akin. Opo. maligo ka na. Sedge po, Teka lang. Ano yung sugat sa likod mo? sugat? Wala naman akong nararamdaman. Wala yan. Maliligo na ako, huwag kang gumalaw. Misis ko, napansin mo ba? Parang lalo kang bumabait sa akin. Ano ba? Mag-asawa tayo, di ba? Nakahubad sa kama, ano pa ba ang gagawin? Ang 2 beses na nangyari sa atin ay aksidente lang. Hindi ikaw siya. Nga. Ang Chen Xiaozhou na yan, talagang bastos. Isipin mo, ang isang babae ay naghintay sa kanya ng matagal. Pero hindi pa rin siya nagpapakita. Sa tingin mo, baka isa siyang manloloko. Huwag. Huwag mong sabihin yan sa kanya. Misis ko, ang pamilyang Diwu ay pupunta para makipagkita sa akin. Bago ako bumalik, huwag kang alis sa opisina, ha? Sige. Kinyu, sa tingin mo, darating ba talaga si Master? Sabi ni Xiaoyu, siya raw ang Celestial Master ng bundok Kunwu. Siyempre, hindi siya sisira sa pangako. Sa totoo lang, nang malaman kong siya ang Celestial Master ng bundok Kunwu, nagulat talaga ako. Ang Master ni Master ay si Master Kingwei. Kung gayon, si Master Kingwei ay magiging lolo ko na rin. Master, dumating na po kayo. Ito ba si... Diwu Kinyu. Kinyu, maganda, di ba? Ginong Chen, pasok po kayo. Pa, ito po si Chen Feng, ang huling disipulo ni Master Kingwei ng bundok Kunwu. Ginoong Chen, matagal na naming naririnig ang inyong pangalan. Isang malaking karangalan na makita kayo ngayon. Tio Fifth. Ikinagagalak kong makita kayo. Ginoong Chen, nagkita ulit tayo. Tio Beaming. Ginoong Chen, maupo po kayo. Inimbitahan namin kayo, Ginoong Chen. Una, para personal na magpasalamat. Ang isa pa, ay para humingi ng tulong sa inyo, para iligtas ang aming mga pamilya. Kung hindi kayo tutulong, Ginoong Chen, kami ay Ang nilalang na kinatatakutan ng inyong mga pamilya ay ang nagbabanta sa mansyon ng Dongfang. Ang Hilong Society. matatanda na kami. Kapag nalampasan namin ang krisis na ito, magreretiro na rin ako. Sa panahong iyon, ibibigay ko ang buong pamilya kay King Yu para pamahalaan. Patawarin niyo ako sa pagiging mapangahas. Ginoong Chen, kung papayag kayo. Ako ay maaaring magpasya na ipakasal si King Yu sa inyo. Hoy, matandang ito. Kung may ipakakasal man, dapat ay si Atsue ng aming pamilya ang ipakasal kay Ginoong Chen. Tay, nandito si Ginoong Chen ngayon. Ayoko pong makipagtalo sa inyo. Negosyo ng pamilya. Maaari ninyo itong ipagkatiwala sa isang trust institution. Basta ako, hindi ko yan hahawakan. King Yu, anak. Ang lahat ng sayo ay inayos ko ng napakaganda. Bakit ayaw mong makinig kahit minsan sa sinasabi ng tatay mo? Ngayon, ang pamilya natin ay nasa bingit na ng kamatayan. Bakit nakikipagtalo ka pa rin kay tatay? Mula pagkabata ko, gusto mo na akong diktahan. Binigyan mo ba ako ng sarili kong kagpipilian? Atay, ayoko maging asawa ng Master. Gusto kong maging disipulo ng Master. Bukod pa rito, may asawa na ang Master. Tama na, huwag na kayong mag-away. Ipahayag ko muna ang aking saloobin. Ako, hindi ako makikialam sa inyong mga usapin. Hindi lang ako, kundi ang lahat ng disipulo ng bundok Kunwu ay hindi basta-basta makikialam sa mga usapin ng mundo. Ginoong Chen, gusto niyo ba ng pera? Wala akong kailangan. Mga tiyo, pag-isipan nyo ng mabuti ang sinabi ko.
Atay, naintindihan ko na. Ang ibig sabihin ng master ay hindi dapat makialam ang mga eksperto sa bagay na ito. Kung makikialam, lalabag sa batas ng langit. Master, tama ba ang sinabi ko? Ang dami mo talagang alam. Ganyan naman ang palabas sa tea. Paano naman ako hindi makakaintindi? Sa puntong ito, kung hindi ako aasa sa bundok Kunwu, sino pa ang maasahan ko? Mga tiyo, bakit hindi ninyo isaalang-alang? Ang mansyon ng Nangong? Matagal na naming naisip ang mansyon ng Nangong. Ang matandang iyon na si Nangong Sheng ay talagang matigas ang ulo. Sinasabi lang niya na, hindi siya pinapayagan ng Supreme Elder na makialam sa mga bagay na ito. Ang mansyon ng Nangong ay nag-iisa at napakalakas. Hindi sila natatakot sa Hilong Society. Paano nila pakikialaman ang buhay o kamatayan namin? Kung may sisisihin, ang Supreme Elder ng mansyon ng Nangong lang. Napakahiwaga niya. Wala kaming pagkakataong makalapit sa kanya. Ginong Chen, pakiusap. Kumilos ka. Tatay, Master, hindi ako maaring kumilos ng personal. Wala nang pagbabago sa desisyong ito. Ngunit matutulungan ko kayong makipagkita sa Supreme Elder ng mansyon ng Nangong. Kung mapapakiusapan ninyo siyang kumilos, iyon ay nakasalalay sa inyong kakayahan. Ginong Chen, totoo ba ang sinasabi mo? Huwag muna kayong magmadaling magsaya. May kondisyon ako para tulungan kayong imbitahan. Ang Supreme Elder ng mansyon ng Nangong. May kondisyon. Ginoong Chen, ano ang kondisyon? Pakiusap sabihin. Mga Ginoo, basta manalo tayo sa laban na ito. Mula ngayon, ang Jingcheng na ito ay magiging sa inyong lahat, mga kapatid. Mabuti. Sa totoo lang, kami sa Heibautang, matagal nang hindi gusto ang mga tao mula sa 4 na pamilya. Hindi namin sila gusto. Sino ba naman ang hindi? Nitong mga nakaraang araw, kami sa Jusyongtang ay nagkaroon din ng alitan. Sa 4 na pamilya. Kung hindi lang dahil sa utos ni Longye, matagal ko na silang pinatumba. Dahil nakinig kayo sa utos ng aking ama, kaya nakaligtas kayo. Bagamat hindi kasing lakas ng Hilong Society ang 4 na pamilya, hindi rin sila mahina. Ang nangyari kay Hoje, siguro alam nyo na rin, di ba? Kaya nga, ang sinumang kumakalaban sa 4 na pamilya ng mag-isa, ganito ang magiging kapalaran. Gayon, kung walang utos mula sa aking ama, huwag kayong kikilos ng mag-isa. Kung kikilos kayo ng mag-isa, huwag nyo akong sisihin. Kung hindi ko kayo ituring na kapatid. Long Xiao, kahit na si Hu Jie ay mayabang, At hindi sumusunod kay Longye. miyembro pa rin siya ng Hilong Society. Mamamatay lang ba siya ng walang kabuluhan? Nga! Kung mamamatay lang siya ng walang kabuluhan, saan na ilalagay ang dangal ng Hilong Society? Huwag kayong mag-alala. Kami sa Hilong Society, hindi namin hahayaang masayang ang dugo ng aming mga kapatid. Miss Namong, sabihin mo na ang alam mo. Mga kuya, huwag po kayong magkamali. Kahit na Nangong ang apelyido ko, wala akong kinalaman sa mansyon ng Nangong. Wala po talaga. Noong nakaraang linggo, ang ate ko pa nga ay nagpanggap na taga-mansyon ng Nangong. Kaya ang pamilyang Sun at si Kuya Hu ay Nangong Ling. Chairman Nangong. MR Chen. Naligtas ang pamilyang Son. Mrs. ko, ang ganda mo talaga, kapag seryoso ka sa trabaho. Huwag kang magbiro, sabihin mo ang totoo. Mrs. ko, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? sabihin mo. Tingnan mo kasi, bilang Supreme Elder ng mansyon ng Nangong, ngayong sasalakayin ng Hilong Society, ang 3 natitirang pamilya, hindi mo ba talaga balak na makialam? Si Bimingze, Dongfang Yi at Diwu Qingyu. Lahat sila ay napakagaganda. Mga dilag na kayang bumihag ng bansa. Aking Celestial Master Chen. Para kanino ka ba talaga? Mrs. ko, ang pagmamahal ko sa'yo ay saksi ang langit at lupa. Hindi naman silang tipo ko, saka pa, nang bumaba ako sa bundok, para hanapin. Ano ang hinahanap mo? Wala akong sinabi. Dahil ikaw ang nagpunta para magmakaawa, haharapin ko na lang ang 3 matatandang lobo na yan. Said, iayos ko ang kotse. Ji-Chen, nahanap kita sa wakas. Ji-san, Huwag mo na akong tawaging Ji-Sun mula ngayon. May mahalagang impormasyon ako para sa'yo. Anong nangyari? Hello, ipakita mo sa kinang brasoletas na to. Po, habang tinitignan niyo po ito, kung masira man lang, kailangan niyong bayaran ang buong halaga. Tingnan niyo po, ang Jade bracelet na to ay nagkakahalagang 3 milyon. Mag-swipe po ba kayo? peking gamit lang yan. Gusto pa kayong manloko. Anong nangyari dito? Manager, sinira ng 2 toang.
Pinakamahalagang gamit ng tindahan natin. Premium na jade bracelet. Ayaw na nilang magbayad. At sinisisi pa nila ang Premium na jade natin na peking gamit. Dalawang mahirap. Nakasuot ng mga damit na hindi alam kung saan ninakaw. Nagpapanggap na mayaman para tumingin sa mga brasoletas na hindi nila kayang bilhin. Gayong nabasag na, hindi na nila kayang bayaran. Ah, kung magmura ka pa, sasampalin na kita. Sige, subukan mong galawin ako. Tandaan mo to, marami na akong nakitang tulad niyo. Ito na ang sasabihin ko. Kung makakalabas ka ng 3 milyon ngayon, kakainin ko itong gasirang jede. At luluhod pa ako sa iyo ng 3 beses. Iswipe mo ang card. Kainin mo na. Kung hindi mo makain, babasagin ko yung ngipin mo. Babasagin ko talaga yung ngipin mo. Guard, halina kayo dito. Nga magnanakaw silang dalawa. manager. Sabi ko babasagin ko ang ngipin mo. Lakas loob mo akong saktan? Itong mall ay mansyon ng Dongfang. At ikalimang angkan na magkasamang pinuhunan. Ang tindahan ng alahas na ito ay pag-ari na mansyon ng Beiming. Nagkakagulo ka rito? Nangangahulugang kalaban mo ang 3 malalaking pamilya. Hulihin niyo sila. Mayaman lang ba ang 3 pamilyang yan? Lumalapastangan ka sa 3 pamilya? Ah, kilala mo ba? Anong klaseng utos yan? Gawa ba yan sa ginto? O sa pilak? Ay binibini, anong ginagawa niyo dito? Binabati ko si Ginoong Chen. Binibini, ang utos ng ating pamilya. Utos ng Diwu. King Yu. Manager ng tindahan mo, akala niya peke ang token ko, at tinapakan pa sa sahig. Binibini, pasensya na po. Patawad, nagkamali po ako. Bulag po ako, binibini. Nagkamali po ako, nagkamali. Maawa po kayo, binibini. Naglakas loob kang bastusin ang bisita ng ikalimang angkan. Sampalin mo ang sarili mo. Binibini, nagkamali po ako. Tigilan mo, binibini. Ang paghampas mo sa aking tao ng walang dahilan. Hindi ba't medyo hindi makatarungan? Sino ka ba para makipag-usap sa akin ng ganyan? Ako ay tagapagtanggol ng Halong Society. Akala mo ba dahil naging tagapagtanggol ka ng Hilong Society, may karapatan ka ng makipag-usap sa akin? Siyempre hindi ko kaya. Pero, Kaya ko ba? Ano, nagulat ka ba? Binibining na mo. Ikaw pala. Sa totoo lang, hindi ko rin inakala na ang pangalawa nating pagkikita ay sa ganitong sitwasyon. Guro, Interesante ah. Nandito na ang mga tao mula sa 3 malalaking pamilya. Manager, kaya ba nating kalabanin yan? manahimik ka. Guro, kakakuha lang namin ng mensih ni 8 King Yu, kaya agad kaming pumunta rito. Binatang Longhan kung hindi ako nagkakamali. Dito dapat ang mansyon ng Dongfang. At teritoryo ng ikalimang angkan, di ba? Deity. Pero mula na yon, hindi na. Hilong Society. Ito ba ay deklarasyon ng digmaan sa aming 3 pamilya? Tama. Pero ang kalaban na yon, hindi kayo. Gusto ko siya. Ano ka ba? Agawin mo ang misis ko. Aba, hindi ka ba naniniwala na ako? Baka, binatang Longhan dahil sa nakaraang arranged marriage. Nagagalit ka? Huwag kang magkamali. Kung gusto ko lang, anong klaseng babae ang hindi ko makukuha? Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para sa nangyari sa menghutang ng aking Hilong Society na tuluyang nawasa. Ang menghutang ninyo ang kumidnap sa misis ko. Ano ngayon? Hindi ko ba sila pwedeng labanan? Mrs. ko, binibining na mong ang galing mo talagang maglaro. Longhan, huwag kang magsayang oras sa harap ko. Ulitin ko ang tanong ko. Paano mo ito lulutasin? Itino na, akala mo'y, criminal ako, namong ling. Nagtataka talaga ako, binibini. Saan mo nakuha ang kumpiyansa at tapang mo? Hoy! Pwede ba, huwag kang maging parang babae, na puro satsat lang, hindi makarating sa punto. Subukan mo ulit akong sigawan. Gago ka. Tapusin mo siya. Ama ba ang ginawa ko, Master? Fuzwan, Ikaw ay gago. Pinahirapan mo ang misis ko. Talagang naghahanap ka ng gulo. Wow, ang galing mo, Master. Ang lupit mo naman. Hindi ka pa rin nagbabago, bastos ka pa rin. Ang tatay mo ay Longhun, tama ba? Sabihin mo sa kanya na magmadali at tubusin ka ng pera. Kung hindi, ang kahihinatnan mo ay magiging tulad ng tigre. Mag-ingat, Xiaozi, Xiaozi. ikaw. Master, Bakit ang revival coin na ito ay hindi gumagana? Baliw na bata. Ang revival coin na ito ay may bisa lang ng isang gabi. Dali, dalhin sa ospital.
Ginoong Chen. Kumusta ang anak ko, Ginoong Chen? Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako ang doktor. Kumusta ang sugat ng anak ko? Sa kabutihang palad, hindi na sugatan ang mahahalagang organ. Nakuha na namin ang bala. Ginagawa na ang kasunod na paggamot. Huwag kang mag-alala, hindi mapanganib ang buhay ng pasyente. Halo. Ano? Ay, napakagaling. Eh. Chairman Nanggong, maraming salamat po talaga. Mabiti. Ang Supreme Elder na mansyon na Nanggong ay nag-imbita. Guro, Dumating na si Tio Beaming. Noon, ikaw ay walang malay. Guro, tanggapin mo na ako bilang disipulo mo. Ang pagtanggap ng disipulo ay nangangailangan ng seremonya ng paggalang. Sa kalagayan mo, hindi mo ako kayang bigyan ng paggalang. Guro, pumayag ka. Ay, Ginoong Chen. Bakit ka nandito? Nandito ako para tingnan si Ginoong Chen. Kung may kailangan kang tulong. Sa totoo lang, ang balita na ibinigay mo sa akin ay napapanahon. Kailangan pa kitang pasalamatan. Wala yon. Teka, may lakad ako. Pakibantayan siya para sa akin. Walang problema. Huwag po kayong mag-alala, ipaubayan niyo po sa akin. Kumusta, Binibining Beaming? Ang tatlong pamilya. Inaakala ba nilang gawa sa putik ang Hilong Society? Sabihin sa mga kapatid. Hasaing mabuti ang kanilang mga espada. Pagkatapos ng 3 araw, papatayin ko ang 3 pamilya. Ako mismo ang puputol. Sa mga ulo ng aso ng 3 matatandang iyon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero kailangan nating kumilos agad. Bundok Kunwo. Sa likod ng 3 pamilya, may tumutulong na tao mula sa Bundok Kunwo. Bundok Kunu. Hindi ba sinabi ng mga matatandang Daoist na yon na hindi na sila makikialam sa mga sekular na usapin? Pagbati, Suprema Elder. Umupo kayo. Alam ko na ang layuning inyong pagpunta. Ngayon, bibigyan ko kayong pagkakataong kumbinsihin ang mansyon ng Nangong na kumilos, Elder Nangong. Naniniwala kami, siyempre. At hindi kami natatakot sa Helong Society. Pero kung ang Helong Society ay ganap na makontrol ang aming 3 pamilya. Parang nilamon na ang halos kalahati ng lungsod ng Jincheng. Sa panahong iyon, paano ninyo masisiguro ng buo na mapipigilan ninyo ang Helong Society? Hindi ko masisiguro, pero ang protektahan ang sarili ay hindi problema. Kaming 4 na malalaking pamilya ay pawang lehitimong negosyo ng pamilya. Hindi lang kami lumalago, kundi sinusuportahan din namin ang napakaraming maliliit at katamtamang laki na pamilya at negosyo. Kung bumagsak kaming 3, maraming negosyo ang maapektuhan. Elder Nangong, ano sa tingin ninyo? Tama. Sa antas ng ekonomiya, kahit ang mansyon ng Nangong Ay maghihiyap din. sa ganitong sitwasyon, ang mansyon ng Nangong ay haharap pa rin ng mag-isa sa buong Hilong Society sa mga desperadong taong iyan. Sa totoo lang, hindi ako umaasa sa mansyon ng Nangong. Ang pagpunta namin dito ay para humingi ng tulong sa inyo at para na rin bigyan kayo ng pagkakataong iligtas ang sarili ninyo. karapat-dapat nga sa titulong unang henyo. Palagang matalas ang dila. Wala bang gustong itanong ang pinuno ng pamilya Beaming? Dahil pumayag kayong makipagkita sa amin. Sigurado akong may desisyon na kayo. Mahirap na kaming makaimpluwensya sa inyong desisyon. Pasensya na sa pagiging bastos. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin nyo na. Pirmahan ninyo ang kontratang ito. Ang mansyon ng Nangong, kasama ang mansyon ng Beaming at mansyon ng Dongfang, at ang ikalimang angkan ay magsasama-sama. Kung ganoon, maari na kayong umuwi. Elder Nangong. Dahil nagpasya kaming magsama-sama. Elder Nangong, hindi ba kayo magkapakita ng katapatan? Anong katapatan ang gusto ninyo? Nangong, Kumusta? Maghajino. Ang ibig sabihin, Suprema Elder, ay gamitin ang pagkakataong ito para tuluyang buwagin ang Helong Society. Sapat na ang katapatan ng mansyon ng Nangong. Sapat na. Ngayon, Nasa inyo na ang bahala. Hindi ba't kasama mo ang master sa bundok? Bakit ka bumaba para hanapin ako? kinwentan master ang oras. Sabi niya sa panahong ito, dapat nahanap mo na ang hipag. Kaya pinababa niya ako para sunduin ka. At ipagpatuloy ang kanyang pamana.
Ay, sige na, alam ko na. Umuwi ka muna. May gagawin pa ako. Pagkatapos ko, uwi na ako. Ha? Kakababa ko lang, pinapawi mo na ako? Makinig ka sa kuya mo. Ang daming tukso sa mundong ito. Nakakaapekto yan sa tao. Paano kung dumating ang panahon? Manghina ang iyong pananampalataya at malulung ka? Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Aba, kinukonsensya mo pa ako ngayon? Hindi ka naman mas matanda sa akin ng ilang taon, ah. Ayoko nang bumalik, bahala ka. Hindi lang ako ayaw bumalik. Wala rin akong pera. Ang gastos ko rito nitong mga nakaraang araw. Ikaw na ang bahala, kuya. Wala rin akong pera. Hindi nga? Ang tagal mo nang bumaba ng bundok. Bakit wala ka pa ring pera? Kuya, bumaba ako para maghanap ng asawa. Hindi para maghanap ng pera. Binabati kita, Young Master Long, sa iyong paggaling. Anong binabati? Kung hindi nahanap ng tatay ko ang pinakamagaling na doktor, sa tingin mo, makakalabas ako agad. Young Master Long, ikaw. Ikaw ba yan? Galit na galit ako. Kailangan kong maglabas ng galit. Tapos na. Ah, isang simpleng tama ng baril. Walang kahirap-hirap. Ginamit ko ang teknik na itinuro ng master namin para muling buwin ang kanyang laman at dugo. Muling buuin ang laman at dugo. Ibig mong sabihin, Tama. Kapag nagising na siya, dapat ay wala na siyang pinakaiba sa normal na tao. Binibini, para kang buhay na Diyos. Teka. Ito kaya ang magiging. hipag ko. Anong hipag? Kaibigan ko lang siya. Kaibigan ko lang siya. Guro, ako ang disipulo, hindi kaibigan. Hindi mo na naman siguro. Ako gustong gawing disipulo, di ba? Naniniwala ako sa'yo. Ang tanga. Hindi nga siya pwedeng maging hipag ko. Tatay, Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? tatay, maayos na ang pakiramdam ko. Nabalitaan kong pinakilos mo ang Mantis Squad. Iyon ang huling alas ng Halong Society. Mahal na Longhon, mag-ingat ka sa Chen Feng na yan. Siya ay isang Taoist mula sa bundok Kunwu. Bundok Kunwu? Ile, kung talagang galitin niya ako, sisirain ko ang bundok Kunwu niya. Emye, Tatay, at ang mansyon ng namong na yan, hindi ko siya hahayaang mamatay ng maayos. Mukhang hindi mura ang lugar na ito. Kuya, hindi ba't sabi mo wala kang pera? dito nakatira ang hipag mo. Mayaman siya. Sino to? Ah, misis ko, ipapakilala ko lang sa'yo. Siya ang junior sister ko, mula sa bundok Kunwu. Junior sister? Hello, A. Ah, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Junior sister ko talaga siya. Totoo. MS namong, hindi mo siguro inakala na makikita ulit tayo ng ganito kabilis. Gumaling na ang mga sugat mo. Hindi masama, matibay ka pala. Nangong King, nakikipag-ugnayan ka kay Longhan. Bakit? Bawal ba? Aking mahal na ate. Ako ngayon ay tao na niyang Master Longhan. Hindi na tayo magkapareho ng antas. Pero, hindi ko pa rin mamasamain na tawagin kang 8. Hindi kailangan. King sinundo mo ba si Mama? Opo, ma. Ako. Susunduin kita. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang maranasan mo ang ganitong hirap at pagod na buhay. Mula ngayon, bibigyan kita ng 100,000 allowance buwan-buwan. 100,000. Ay, ang galing. Ma, sila ay. Tumahimik ka. Ikaw na anak na walang utang na loob. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging mama. Wala akong anak na katulad mo. Anong nangyayari dito? Huwag kang magmadali, mas magiging masaya pa mamaya. Longhan, sa tingin mo ba kaya mo na ako ngayon? Hindi ka pa karapat-dapa. Siya ang target ko. Pagkakita ko sa'yo, lahat ng galit ko, luma at bago, lumabas lahat. Mayon, sasabihin ko sa'yo, gagawin kitang walang libingan. Mukhang hindi ka pa nabubugbog. Ah, Ngayon, hindi na ako magsasayang ng oras sa'yo. Patayin siya. Nabaliw na ba kayo? Magrebelde ba kayo? Pagbati sa Supreme Elder. Tumayo kayo. Supreme Elder. Ikaw, Ang Supreme Elder ng mansyon ng Nangong, ikaw pala. Tama. Ako ang Supreme Elder ng Mansyon ng Nangong. Pero huli na ang lahat para malaman mo. Dapat naisip ko na noon pa. Ang sikat na Mantis Squad. Kung ipinagkatiwala ko sa mga taong Mansyon ng Nangong ang pag-atake, paano ako hindi maghahanda ang dalawang paraan? Sa totoo lang,
Matagal nang nakapasok ang mga tao ko. Sa Mantis Squad. Kayo sa Helong Society, Sa harap ko, wala kayong iba kundi mga langgam. Alam nyo nang darating ako pero kalmado pa rin kayo. Hinahangaan ko kayo. Ha ha ha. Hindi nga kayo nagkamali, mga pinuno ng 3 malalaking pamilya. Hahaha. Emmy, Matandang walang hiya. Gayon. Mahirap pa ring sabihin kung sino ang mananalo. Huwag ka munang masyadong magsaya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kami naghihintay ng kamatayan dito? Iyan ang dahilan kung bakit. Buhay pa kayo ngayon. Hahaha. sabihin mo nga. Tito Longhorn, naisip mo ba na ang Hilong Society ay mawawasak ngayon? Kung gayon, kailangan mong patunayan sa akin. Kami, syempre, hindi kami kalaban ng mga mamamatay tao na tulad ninyo. Bukod pa rito, sila pang kilalang Mantis Squad. Nakilala mo ang Mantis Squad. Magaling ang mata mo. Ikaw po? Ako, Naghula ang aking guro at ngayon, araw mo na ng kamatayan. ang aking oras. Hahaha. Hindi nyo naman siguro iniisip na ang mansyon ng Nangong ay makakapagligtas sa inyo, di ba? Hahaha. Sige, tama na ang daldal. Sugod. Longhorn, Mansyon ng Nangong. kung hindi lang inutusan kami ng aming Supreme Elder na huwag kang patayin, hindi ka makakapasok sa mansyon na ito. Asa ka pa? Bakit? Ang aking napakahigpit na Mantis Squad ay nabutas pa rin? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng organisasyon? Ang Helong Society mo? Isang grupo lang ng mga walang kwentang basagulero. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Gaano man kahigpit ang pagpili mo sa mga miyembro ng Mantis Squad? Gaano man kahigpit, hanggat hindi ikaw mismo ang nagbabantay, may makakahanap ng butas. Tutal, hindi naman nagkukulang sa pera ang mansyon ng Nangong. Pinagtaksilan nyo ako. Lahat kayo, pinagtaksilan nyo ako. Dakpin, Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Dalhin niyo siya sa baba. Linger, simula ngayon, ayoko na ng 5,000 piso. Na allowance. Yemem, ayoko na rin ng 4,000. Isang buwan lang yan. Bigyan mo lang ako ng 3,000. Ma, mag-ayos ka ng gamit mo. Umuwi ka na sa probinsya. Ipapaayos ko ang bahay mo para mas komportable ka. Ikaw na Suel na anak. Binibigyan lang kita ng respeto kanina. Pero ikaw. Sedge. Kung uwi sa probinsya, sige. Sariwa naman ang hangin doon. Nangong Guing, paulit-ulit mo nang. Sinusubukan ang pasensya ko. Umalis ka na. Wala akong kapatid na. Walang hiya. Misis ko, babalik na ako sa bundok Kunwu. Baka hindi na ako makapag-bodyguard sa'yo. Yun lang, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Dapat matapos na ang kaguluhang ito. Huwag na sa susunod. Ha? Huwag na ano? Huwag mo na akong tawaging. Hindi, misis ko, lakasan mo boses mo. Hindi ko marinig ang sinasabi mo. Sabi ko, huwag mo na akong tawaging misis mo sa susunod. Narinig mo ba? Kung ganoon, nagsasalita ka lang, bakit ka nananakit? Hindi tayo para sa isa't isa. Hindi kita minahal kailanman. At hindi ikaw ang taong hinihintay ko. Boss, tingnan mo naman ang sarili mo. Palagi kang parang yelo. Bago ako umalis. Pwede mo ba akong ngityan ulit? Ay, hayaan na nga. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit ang mapangiti ka. Kung gayon. Eking Ice Queen C. Tayo ay magpaalam na rito. Hinihintay ko ba ang isang tao na marahil ay hindi na kailanman darating para hanapin ako? O nakaligtaan ko na naman ang isang taong karapat-dapat pagtiwalaan habang buhay? Misis, kung ayaw mo talaga sa akin, ayos lang. Pero kung gusto mo, pananagutan kita. Misis, pasensya na. Hindi na kita iwanan ng basta-basta. Misis, nag-alala ka sa akin? Mrs. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Chairman.
Napili na ang bago ninyong bodyguard. Papasukin siya. Eking Ice Queen C, tanong ko lang. Kailangan mo ba ng isang God-level bodyguard? Hindi ika, umuwi ka na ba para manahin ang posisyon ng Celestial Master? Namana ko na, hindi ba't bumalik ako para maghanap ulit ng trabaho? Sakto lang. Nakita ko ulit, ang chairman ng Nangong Group, na naghahanap ng bodyguard. Sinubukan ko ulit. Sakto ang pagbalik mo. Tara, mag-divorce na tayo. Mag-divorce pa? Ngayon na hindi na ako kinukulit ni Mama, ako. Ay naghihintay pa rin kay Chen Xiaozhao. Yeah, ma'am. Tara, lumabas tayo at maglakad-lakad. May sasabihin akong sikreto sa'yo. Anong sikreto? Hindi ba't matagal mo nang gustong malaman kung nasaan si Chen Xiaozhao? Kinakabahan ka ba? Paano mo siya nahanap? Ako ang Celestial Master, di ba? Ang maghanap ng tao. Sa pamamagitan ng panghuhula ay madali lang. Dati, hindi kita tinulungan. Dahil ayaw kitang iwan. Ngayon, dahil desidido kang makipag-divorce sa akin. At hintayin si Chen Xiaozhao. Wala na akong magagawa, di ba? Handa ka na, ha? 3. Ang iyong super level na bodyguard, Chen Feng, Chen Xiaozhao, narito.